Kahapon ay nagsagawa ng mga pagdinig ang Mega House Panel na Legislative Energy Action Development Council kaugnay sa krisis sa presyo ng langis. Kaugnay niya, makausap natin si Manila 2nd District Representative Rolando Valeriano. Magandang hapon po, Congressman Valeriano, at welcome back po sa Arangkada Balita. Good afternoon po at sa lahat ng nanonood at nakikinig po sa palatuntunan natin. Magandang hapon po. Yes, una Congressman, siguro dito sa development nga po tukol sa rollback daw na sinasabi ng presyo ng langis next week. Paano ho yan? Pag nagkaroon ng rollback, tuloy pa rin kaya yung pagsuspindi sa excise tax? Opo, dahil ako naniniwala na ang rollback nito halos hindi mararamdaman nating mga taong bayan. Definitely, istorya naman po ng oil player yan. Kapag nag-increase sila, nakita niyo naman, ang taas, ang laki. Pero pag nag-rollback yan, maliit na maliit lang po. Ang katwiran nila dahil that is an industry practice. At kahapon, tinanong ko ho yan, the only reason they give is it is an industry practice daw. So ano po, Congressman, ang napag-usapan nyo kahapon sa pagpupulong tungkol sa krisis sa presyo ng langis? One is, nagbigay po kami ng mga suggestion at inalam din namin kung ano ang nasa loob ng ehekutibo. At ako po, sa ganang akin, nagbigay po ako ng, alam nyo, taxation yung pinag-usapan kahapon dahil narinig ko rin kanina sa report nyo, ang isa raw nagpapataas ng presyo ng langis ay yung freight and insurance. Tsaka yung premium. Yung premium, wala po tayong magagawa ron. I believe may premium talaga itong bansa natin pagbibili po ng crude sa ibang bansa. Pero yung insurance tsaka yung freight, sinuggest ko sa kanila. Sa layman po na tao, baka hindi masyadong maintindihan. Sabi ko, for the purpose of computation ng VAT, baka pwedeng tanggalin or i-reduce muna yung insurance tsaka yung freight. In which malaki po yun. Kapag na-reduce po yun, pwede po yun. At nag-agree naman sa akin yung mga economic managers ng gobyerno, even si Secretary Garin, sinabi niya na pag-uusapan daw nila. Kasi nakapactor in po, pag kinuha natin yung VAT, nakapactor doon not only the price of the gasoline, but still, pero pati yung insurance, saka yung freight niya. Ngayon, that is just only a memorandum order of factor lang naman ng computation ng VAT yun. Bakit hindi muna natin tanggalin or ibalik sa dati kung total ang insurance saka ang freight lang naman po. Pag tinanggal mo sa computation, definitely ang pag-uusapan lang natin yung presyo times 12%. So liit po yun. Hindi rin naman malulugi ang gobyerno kasi nag-sum up naman talaga yung price ng yun ang nakikita ko para hindi masyadong tumaas at hindi na umabot ng 200 pesos per liter po ang diesel. Plus, sabi ko kahapon, baka pwedeng upon approval ni Presidente, kapag in-announce niya na effective na excise tax, wag na mag-antay ng 30 days dahil naririnig ko po yung katwiran ng mga oil player na it will take 30 to 40 days daw dahil yung supply daw, nabili na nila, nakapagbayad na sila ng excise tax. So, uubusin muna nila stock na yun. That is true. Opo. Pero sabi ko, pagka-announce ni Presidente niya, pwede naman kasi na i-convert na kagad sa tax credit kung ano yung natitira nyo. At yun ang ipambabayad niya sa susunod na angkatin niya. Para nang sa ganon, pag nang-announce sa Pangulo natin na bukas, effective na yan, by tomorrow, lahat ng gasoline station, lahat ng presyo ng gasolina, pantay-pantay na po, less 10 pesos for the gasoline at less 6 pesos sa diesel. Dahil kung aantay natin maubos yung stock na yan, maniwala kayo, laging ang ikakatwira niya, 30 days, 40 days, 50 days, hindi natin mararamdaman. And that is, sabi nila kahapon, kinausap ako ng mga economic managers ng gobyerno, at sabi nila, pag-uusapan talaga nila at taken into consideration talaga seriously yung suggestion niya. Tingin ko dapat yun po ang masunod. And Congressman, kung natatanda ko, nung huli tayo nag-usap, di ba partner, meron siyang pinaiimbestigahan ng mga gasolina stations or mga oil companies na nung unang part, nung nagtaasan yung mga presyo ng gasolina, ay sabi niyo na sinamantala nila yung pagkakataong iyon. May nangyari na ho ba sa investigation na yun? Papunta pa lang po tayo, di ba? Nag-break po kami. Pero kahit kahapon, tinanong ko naman din ng DOE through Secretary Garin kung meron ba kayong hold o meron ba kayong power to investigate them. With the emergency power na binigay po natin sa Pangulo, meron na raw. Pero sabi ko na rin, ang Kongreso ay sasalid din dito at pabuksan natin yung libro
ng mga oil player para makita natin. And believe me, inabuso po talaga nila tong gera na to. At kung meron man ng abuso rito, biruin mo naman, ang gobyerno, in fairness sa government, ginagawa nila yung magagawa nila para maibsan o kung paano mapapababa yung presyo ng gasolina at ng mga bilihin. Tayo naman taong bayan, nagsasakripisyo talaga dahil andyan na yan. Pero yung oil player po, walang tigil na pataas ng pataas ang presyo. And the only reason they gave is because that is an industry practice. Sabi ko nga kahapon sa DOE, hindi ba pwedeng tanggalin muna yung industry practice na in times of energy crisis, in which tingin ko, pwede naman talaga. Talagang masyado lang inabuso tayo ng oil player. At darating po tayo dyan, definitely, imbestigahan po natin yan. At sinabi ko na rin, may manifest ko na rin kahapon, na pabuksan ng libro lahat ng oil player na makita natin kung totoo yung sinasabi nila na nalulugi pa raw sila. At ako po kahit balik-balik rin natin ito, hindi ako naniniwalang nalulugi sila at kumita sila ng sobrang laki dyan. To the tune of 100 pesos per liter in the minimum ang kinita po na oil player dito. Naghain po kayo ng House Bill 8826 o Ahon Act para tulungan ang mga manggagawa, middle class at negosyo na makayanan ang mataas na presyo ng langis at gastos sa transportasyon. So paano po ito makakatulong sa ating mga kababayan? Sabay-sabay na po yan. Kung paano natin bakit pababa yung langis, dahil naniniwala po ako, hindi ito talaga bababa in a months, in a 2 months, 3 months, 4 months. Kasi bukod sa, sige po, may ceasefire ng 2 weeks, pero tandaan niyo po, nasira na rin yung mga pinagkukunan natin ng langis, na bomba na rin ng US at ng Israel. So, matagal na repair po to. So, ang kasabay po nitong kung mababatak natin ng konti yung presyo ng gasolina, magkaroon naman ng ayuda ang taong bayan. Naniniwala po ako nung araw, parang hindi targeted kahit sino, total tapos na tayo sa TODA, tapos na tayo sa tricycle driver. Yung middle class po nakakalimutan natin na pag sila naman yung tumukod, hindi rin iikot to ekonomiya natin. So kasama puro sa ahon bill ko na mabigyan ng ayuda yung middle class. Ang nakalagay nga ron, those who earn 25,000 a month, not more than 25,000, magkaroon man lang siya ng 3,000 na ayuda per month for 18 months para kahit papano. Hindi man, dahil naniniwala ako, lalo na po yung private company, they cannot afford to increase the salary of those employee dahil nga ultimo sila nagdurusa rin ngayon, di ba? So dapat yan manggaling na po sa gobyerno yung ayudang ibibigay natin sa mga middle class earner natin or employee natin. Second, yung small and medium enterprise natin, yung mga negosyante natin maliliit, makautang sila na at least up to the amount of 250,000 per maximum, payable within 3 years without interest. At kung pwede, suspendin din muna yung pagpuputol ng ilaw, ng tubig, and even the loan. Yan po kasama lahat doon sa bill na pinasok ko. Okay, nako, sige, maraming salamat. Actually, maraming partner nga talaga umaasa na yung middle class naman ay mapagtuunan ng pansin. Okay, maraming salamat po, Congressman Rolando Valeriano. Salamat po. Salamat po.